Palaging sinasabi ni Jesus bilang paalala sa atin na ang kamatayan ay ang pagkakataon na hindi natin inaasahan kung kailan ito darating sa ating buhay. Kaya ang palaging paghahanda ay napakahalaga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa naman ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay unexpected. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang kamatayan ay isang bagay na hindi natin alam kung saan, kung kailan at paano darating. Pero siguradong ito'y darating. Ito yung katotohanan. Kaya nga dahil hindi natin alam kung saan, kung kailan at kung paano, madalas hindi tayo handa. Dumarating siya sa oras, sa panahon at lugar na kung saan ito'y unexpected. Hindi natin inaasahan kung saan, kung kailan, kung paano. The bottom line, napakahalaga na tayo ay naghahanda. Napakahalaga na dumating man ito anytime, anywhere, anyhow, we are always ready. Paano natin inihahanda yung ating sarili? Inihahanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng kalidad sa ating buhay. We have to live a quality life para
dumating man ang kamatayan unexpectedly, we lived our life well. Every single day, every moment. Sasabihin natin, how are we going to live our life well? Sabi nga ni Blessed Chiara Luce Badano sa mga kabataan na tulad niya, nung siya ay nasa kanyang sick bed, sabi niya, life is so short. Live it well. Maikli lang talaga yung buhay, so let us live it well. Dahil dumating man ang kamatayan unexpectedly, at least we have lived our life well. Paano? Paano natin aayusin yung buhay natin? Paano natin lalagyan ng quality yung buhay natin? Simple lang naman eh. Always think good thoughts. Yung bang maikli lang yung buhay, mag-iisip ka pa ba ng masama? Pupunuin mo pa ba ng masamang isipin yung utak mo? Pag-iisipan mo pa ba ng masama yung kapwa mo? Uubusin mo pa ba yung oras mo sa pag-iisip ng masama sa iba? Huwag na. Invest in good memories. Good memories. So think good thoughts. Yung magandang isip lang. Balikan mo yung magagandang mga alaala, no? Pag-isipan mo, ano kayo magandang gawin para sa iba? You always think good things to others. Pati sa sarili. Pangalawa, speak good words lang. Hayaan mong mabubuting salita lang ang lumabas sa bibig. Huwag mong hayaan na masasamang salita ang lumabas dyan. Kasi alam nyo, kapag masasama at masasakit na salita ang lumabas sa bibig, mahirap nang bawiin yan. Kapag nabigkas mo na, nabanggit mo na yan, actually hindi mo na nga mababawi. Kapag nakasakit ka na sa pananalita mo, ay nakasakit ka na. At madalas, yung salita ay mas masakit pa, mas tumitiy mo pa ng mas malalim kaysa sa physical na pananakit. Kaya mag-iingat sa bawat salitang lalabas sa bibig. Dapat, good words lang. Pangatlo, do good deeds. Gumawa ng mabuti. Araw-araw gumagawa tayo ng desisyon. We make choices. And napakahalaga that we always choose to be good, to do good. Gumawa ng mabuti. Kasi pag namatay tayo, hindi naman natin madadala yung mga bagay na naipundar natin eh. Ang madadala lang natin sa kabilang buhay ay yung mga kabutihang nagawa natin. Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamalasakit mo, pagtulong mo, pagpapatawad mo, pagyakap mo. No, lahat ng ito, yung kabutihang nagawa natin sa kapwa, ito lang yung madadala natin sa kabilang buhay. Kaya nga, you spend your time, you invest in doing good things, good works. And that is how we live our life well. At lahat-lahat ng ito ay mailalagay natin sa isang salita. Love. Love is thinking good thoughts, speaking good words, and doing good deeds. Yun yung pagmamahal. Pagmahal ka lang araw-araw at siguradong magkakaroon ng kalidad ang pagkatao mo at buhay mo. Para anytime na kunin ka ni Lord, handa ka na. Happy birthday po pala kay Bishop Milo at kay Mr. Severino Bernardo. Pasalamatan natin ang Diyos sa maikling buhay natin at ihanda natin ang ating sarili anumang oras, panahon na dumating ang kamatayan sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa maikling buhay. Naway lagyan namin ito ng kalidad, lagyan namin ng pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.